Ako si Marco, 16 na taong gulang at namumuhay sa isang baryo kung saan tila ang bawat bahay ay may kwento ng sakit at pag-asa. Kasama ko ang aking matalik na kaibigan, si Lara. Simula pagkabata, hindi na kami mapaghiwalay, magkasama sa tawanan, sa mga laro at sa mga pangarap. Ngunit sa likod ng aming masayang pagkakaibigan, may mga lihim na hindi maalis sa isip ko. Si Lara ay isang kakaibang tao. Sa kanyang mga mata, tila may lungkot na hindi niya maipaliwanag. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa malayo, parang may hinahanap. Minsan, siya'y tahimik lang. Pero sa tuwing kami magkasama, bumabalik ang kanyang nangiti, ang liwanag sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung ang mga lihim na iyon ay may kinalaman sa kanyang pamilya. Hindi ko rin alam kung siya'y nasasaktan sa paraang hindi ko nakikita. Pero dama ko. Sa tuwing kami nag-uusap, ramdam ko ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Sabi nga niya, Marco, hindi lahat ng bagay ay dapat malaman. Isang araw, habang kami naglalakad pa uwi mula sa paaralan, bigla siyang tumigil. Hinawakan niya ang aking kamay at bumulong, Marco, may gusto akong sabihin sa iyo. Nagulat ako sa biglang pagbago ng tono ng kanyang boses. Tila may bigat ang kanyang bawat salita. Ano yon, Lara? Tanong ko habang ang puso ko'y tila bumilis ang tibok. May mga pagkakataon na hindi ko alam kung tama ba ang nararamdaman ko para sa'yo. Sabi niya habang iniwasan ang aking tingin. Pero Marco, alam kong may iba pang dahilan kung bakit ako nandito. Hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi. Ang mga salita niya ay tila mga palasong tumatama sa aking puso. Naguguluhan ako, ngunit sa likod ng pagkalito, may kakaibang init na pumuno sa akin. Hindi ko alam kung paano ko iyon sasagutin. Pag-uwi ko sa bahay, hindi ko maalis sa isipan ang mga sinabi ni Lara. Nakita ko sa kanyang mga mata ang takot, ang hirap na pinagdaraanan niya. At sa kabila ng lahat, sa ilalim ng kanyang mga salita, naramdaman ko ang pagmamahal. Pero paano ko haharapin ito? Kinabukasan, hindi nagpakita si Lara sa paaralan. Nag-aalala ako, kaya't nagdesisyon akong puntahan siya sa kanilang bahay. Sa aking pagdating, naabutan ko siya sa kanilang bakuran, nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Lara, bakit hindi ka pumasok? Tanong ko habang papalapit sa kanya. Tumingin siya sa akin, may luhang umaagos sa kanyang pisngi. Marco, may mga bagay na hindi ko kayang itago sa iyo. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi lamang personal, may mas malalim pang dahilan. Nangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Biglang lumabas ang kanyang ama mula sa kanilang bahay, galit na galit. Marco, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag mong kausapin si Lara? Ang kanyang mga salitay, tila mga dagat ng galit na sumalubong sa akin. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang kanyang reaksyon. Ngunit sa likod ng kanyang galit, naramdaman ko ang isang bagay na mas malalim, isang pahiwatig ng isang masalimuot na lihim na maaaring pagbabago ng lahat ng alam ko tungkol kay Lara. Sa unang bahagi ng kwento, kami ni Lila ay magkaibigan na tila hindi matitinag ng kahit anong unos. Lumaki kami sa iisang komunidad, nagbahagi ng mga pangarap at hinanakit. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi namin maamin, ang unti-unting paghulog ng loob sa isa't isa. Sa kabila ng kanyang mapaglarong mga mata at malambing na ngiti, may nakatago siyang sakit na pilit niyang ikinukubli. At ako, sa aking sariling paraan, ay may mga lihim na pilit kong ibinabaon. Minsang naglalakad kami sa paborito naming tambayan sa gilid ng ilog, hindi ko mapigilan ang sarili kong pagmasdan siya. Ang kanyang buhok ay tila hinahaplos ng hangin at ang liwanag ng araw ay bumabakas sa kanyang mukha na para bang siya ay isang pintura sa ilalim ng sinag ng araw. Anong iniisip mo? Tanong niya habang nakangiti. Hindi ko mawari kung paano ko sasabihin sa kanya ang nararamdaman ko.
Sa halip, ngumiti na lamang ako at sinabing, "Wala, iniisip ko lang kung gaano kaganda ang araw ngayon." Ngunit sa loob-loob ko, nagtataka ako kung paano ko siya mapaprotektahan mula sa sakit na hindi ko pa alam kung ano nga ba talaga. Alam kong may mga bagay na hindi niya sinasabi, mga bagay na pilit kong inaalam, ngunit hindi ko mahanap ang tamang tiyempo upang itanong. Nang sumapit ang gabi, nagpaalam siya na uuwi na. Kailangan ko nang umuwi, baka hanapin na ako ni Papa. Sabi niya, alam kong ang kanyang pamilya ay hindi perpekto. Madalas kong naririnig ang alingawngaw ng sigawan mula sa kanilang bahay at ang mga bakas ng luha sa kanyang mata ay hindi lingid sa akin. Hindi ko alam kung paano siya tutulungan, ngunit alam ko sa puso ko na gagawin ko ang lahat para sa kanya. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa trabaho, nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kalsada. Mukhang gulo ang isip. Lumapit ako at tinanong, "Lila, okay ka lang ba?" Hindi siya sumagot agad. Nakatingin siya sa malayo, tila may iniisip na malalim. Minsan, iniisip ko kung paano ba magiging masaya. Sabi niya sa wakas, "Parang ang hirap, di ba?" Nagulantang ako sa bigat ng kanyang sinabi. "Lila, nandito lang ako. Hindi kita pababayaan." Sabi ko, pilit kong hinahaplos ang kanyang likod upang iparamdam na hindi siya nag-iisa. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Dumating ang isang liham sa bahay, isang mensahe mula sa kanyang ina na matagal na niyang hindi nakikita. Sa loob nito, may mga salitang nagbigay liwanag sa kanyang nararamdaman. "Lila, hindi ko na kaya. Kailangan ko nang umalis." Ang huling linya sa liham. Nalaman kong ito ang dahilan ng madalas na pagtatalo sa kanilang bahay, ang pagkakahiwalay ng kanyang mga magulang na pilit niyang itinatago sa likod ng mga ngiti. Sa mga sumunod na araw, naging tahimik si Lila. Hindi na siya madalas makipagkita sa akin at sa tuwing tumatawag ako, palagi niyang sinasabi na abala siya. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin, kung paano ko siya mapapalapit muli sa akin. Hanggang sa isang gabi, isang tawag ang natanggap ko mula sa kanyang numero. "Kailangan kita," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ko na inisip ang oras, agad akong pumunta sa kanilang bahay. Pagdating ko roon, nakita ko siyang nakaupo sa sahig ng sala, umiiyak. Hindi ko na kaya, hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Sabi niya habang pilit niyang pinipigil ang kanyang hikbi. "Lila, nandito lang ako. Ano man ang mangyari, hindi kita iiwan." Sabi ko habang unti-unti kong inilalapit ang sarili ko sa kanya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Umaasa na ang yakap na iyon ay makapagpaparamdam sa kanya ng kapayapaan. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, may isang boses mula sa itaas na narinig namin, ang kanyang ama. "Anoong ginagawa mo rito?" Tanong niya, puno ng galit. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong na iyon. Ang mga mata niya ay puno ng puot, tila ako ay isang intruder sa kanyang teritoryo. Sa gitna ng kaguluhan, isang lihim ang bumulaga sa akin. Isang bagay na hindi ko inaasahan mula sa aking kaibigan. Ang kanyang ama ay hindi lamang galit sa akin. May mas malalim na dahilan. "Umalis ka na," sigaw niya habang pilit akong hinahatak palayo kay Lila. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sa kabila ng aking kagustuhang manatili, alam ko sa aking puso na ang kanyang ama ay may dahilan sa kanyang galit na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang pagmamahal ko kay Lila ay hindi matitinag kahit ano pa ang mangyari. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang aming pagmamahalan ay hindi lamang isang simpleng kwento ng magkaibigan na nahulog ang loob sa isa't isa. Ito ay isang kwento ng pag-ibig na dapat ipaglaban, kahit na ang mundo ay tila kontra sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang naiwan. Ano nga ba ang lihim na itinatago ng kanyang ama at paano ito magiging bahagi ng aming kwento? Sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan,
habang nakaupo kami sa lumang bangko sa parke. Hindi ko maiwasang mapaisip kung paano kami napadpad ni Elisa sa ganitong sitwasyon. Simula pagkabata, hindi kami nag-iwanan sa hirap at ginhawa. Pero ngayon, narito kami, naglalaban sa damdaming hindi namin akalain na mahuhulog sa ganitong kalaliman. Alam mo, hindi ko talaga inasahan na darating tayo sa puntong ito. Bungad ko habang nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan, at ang kanyang nangiti ay may bahid ng lungkot. Ni ako rin, Leo, sagot ni Elisa. Ngunit may mga bagay talagang mahirap pigilan, parang agos ng tubig na hindi mo maawat. Tama siya, ang damdamin ay parang ilog na hindi mo mapipigilan kahit pagaano mo pa ito subukan. Minsan ang tangi mo na lang magagawa ay sumabay sa agos nito, umaasa na dadalhin ka nito sa tamang destinasyon. Pero alam mong mali ito, hindi ba? Tanong ko. May mahal ka ng iba at alam kong mahal ka rin niya. Tumango siya at nakita ko ang pighati sa kanyang mga mata. Oo, alam ko, pero bakit parang nahahati ang puso ko? Naramdaman ko ang sakit na para bang isang kutsilyo ang biglang tumusok sa aking dibdib. Alam ko na hindi madali para sa kanya, pero sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang akong nahuhulog sa kanya. At ang masakit, alam kong sa bandang huli, isa sa amin ang kailangang masaktan, sandaling katahimikan. Tanging ang tunog ng mga kuliglig sa paligid ang maririnig. Parang ito na ang pinakamahabang gabi sa buhay ko. Parang gusto kong pigilan ang oras upang hindi dumating ang umaga na kailangan naming harapin ang realidad. Leo, kaya mo bang iwan ang lahat para sa akin? Tanong ni Elisa. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pag-aalinlangan, parang takot na marinig ang aking isasagot. Napatingin ako sa kanya at sa sandaling iyon, gusto kong sabihin na oo, kaya kong iwan ang lahat para sa kanya. Pero alam kong hindi ganun kasimple iyon. May mga responsibilidad, may mga tao kaming masasaktan. Baka hindi iyon ang tamang tanong, Elisa, sagot ko. Baka ang tanong ay, kaya ba nating ipaglaban ang nararamdaman natin kahit na alam nating may masasaktan? Hindi siya sumagot. Muli, katahimikan ang namayani sa amin. Naramdaman ko ang kanyang mga kamay na hinawakan ang aking mga kamay. Mainit iyon at sa kabila ng lamig ng gabi, parang doon ako humuhugot ng lakas. Alam mo bang isa ka sa mga dahilan kung bakit ako masaya araw-araw? Bulong niya. Sa tuwing kasama kita, parang lumilipad ang oras. Pero tuwing mag-isa na lang ako, bumabalik ang lahat ng alalahanin. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang sinabi niya. Alam kong pareho kami ng nararamdaman, pero ang bigat ng sitwasyon na kinalalagyan namin ay parang isang malaking pader na hindi madaling gibain. Siguro, kailangan nating magpakatotoo, sabi ko. Kailangan nating pag-usapan ito ng harapan kasama si Marco. Si Marco ang kanyang kasintahan at ang matalik kong kaibigan. Isa siyang mabuting tao at alam kong hindi ko kaya ang ideya na masaktan siya. Pero hindi rin tama na itago namin ni Elisa ang nararamdaman namin. Kailangan naming maging patas sa kanya. Handa ka na ba? Tanong ni Elisa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Handa na akong maging tapat, sagot ko. Kahit na alam kong may mawawala sa akin. Sa sandaling iyon, narinig ko ang tunog ng isang cellphone na nagre-ring. Kinuha ni Elisa ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa at nakita kong si Marco ang tumatawag. Nagkatinginan kami at alam naming pareho na ito na ang oras para magpakatotoo. Sinagot niya ang tawag at nakita ko ang kaba sa kanyang mukha habang kausap si Marco. Hindi ko marinig ang sinasabi nito, pero sa mga ekspresyon ni Elisa, alam kong may hindi magandang nangyayari. Pagkababa niya ng tawag, tumingin siya sa akin na may takot sa kanyang mga mata. Kailangan nating pumunta sa ospital, sabi niya, nanginginig ang kanyang boses. Si Marco, na aksidente siya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig.
Hindi ko alam kung ano ang iisipin o mararamdaman. Biglang bumagsak ang lahat ng plano ko. Ang dapat sana'y pag-amin ng damdamin ay nauwi sa isang sitwasyong hindi ko inaasahan. Nasa gitna kami ng dalawang apoy at ngayon, kailangan naming harapin ang isang mas malalim na sugat na dulot ng trahedya. Habang patakbo kaming pumunta sa ospital, isang tanong ang patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Paano kung ang pagkakataong ito na sinusubukan naming ipaglaban ay huli na? Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ko pa rin maisip kung paano ko nagawang balewalain ang mga babala ng mga kaibigan ko. Sabi nila, hindi ako dapat magtiwala sa kanya. Siya na palaging may dalang bagaheng puno ng mga pasakit. Pero sa tuwing nagkikita kami, parang may mahika sa pagitan namin. Isang mahikang hindi ko maipaliwanag. Parang lahat ng hirap at sakit na dinadala ko ay naglalaho sa tuwing kasama ko siya. Minsan, habang naglalakad kami sa tabi ng ilog, naramdaman ko ang init ng kanyang kamay. Hindi ko napigilan ang sarili kong pag-isipan kung ano ang tunay na nararamdaman niya. Alam kong hindi kami dapat lumampas sa linya ng pagiging magkaibigan, ngunit ang puso ko ay tila may sariling isipan. Sa tuwing magtatama ang aming mga mata, parang may sinasabi siya na hindi ko marinig, ngunit ramdam na ramdam ko. Alam mo, minsan iniisip ko kung ano ang mangyayari kung hindi tayo nagkakilala. Sabi niya habang naglalakad kami sa makipot na daan. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin iyon. Sa isang banda, alam ko na ang buhay ko ay magiging mas payapa kung wala siya. Pero sa kabilang banda, ayoko ring isipin ang mundong wala siya. Siguro mas tahimik ang buhay natin. Ang tanging nasabi ko habang tumatawa ng mahina. Pero alam naming dalawa na hindi iyon ang tunay na nasa isip ko. Habang naglalakad kami, bigla siyang huminto at tumingin sa akin. May kailangan akong sabihin sa'yo, aniya na may seryosong tono. Tumigil ang mundo ko sa pag-ikot. Pakiramdam ko ay may kung anong mabigat na bagay ang babagsak sa akin. Alam mo na hindi lang kita tinitingnan bilang kaibigan, di ba? Ang tanong niya na nagpalutang sa akin sa hangin. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Parang may kung anong kumukulo sa loob ko. Takot, ligaya, pagdududa. Lahat ng ito ay naglalaban-laban. Pero paano ang mga sinabi nila? Paano kung masaktan lang tayo sa huli? Tanong ko, pilit na hinahanap ang tapang sa boses ko. Alam kong hindi ito ang tamang panahon para sa ganitong usapan, ngunit kung hindi ko siya haharapin ngayon, baka hindi na ako magkakaroon ng lakas ng loob sa susunod. Alam ko, pero hindi ko kayang magpanggap. Hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko, sabi niya, at sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang pasakit. Alam kong hindi madali para sa kanya ang magpakatotoo. Hindi rin madali para sa akin ang tanggapin ang lahat ng ito. Tumingin ako sa ilog, sa mga alon na tila may sariling buhay. Maraming tanong ang naglalaro sa isip ko. Paano ko haharapin ang damdaming ito? Paano ko siya mapoprotektahan mula sa sakit na maaaring idulot ng aming sitwasyon? Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maitatanggi ang katotohanang may bahagi ng puso kong umaasa. Sa tingin mo ba, may pag-asa tayo? Tanong ko, hindi sigurado kung ano ang sagot na gusto kong marinig. Alam kong mahirap ang sitwasyon. Alam kong marami ang hindi papabor sa amin. Pero hindi ko kayang itago ang pag-asang nasa puso ko. Noong una, akala ko wala. Pero ngayon, gusto kong subukan. Gusto kong makita kung saan tayo dadalhin ng damdaming ito. Sagot niya na may determinadong tono. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang kamay na muli niyang inabot. Nang magtama ang aming mga mata, alam kong may mga bagay na hindi na maibabalik. Alam kong sa kabila ng lahat ng sakit, may pag-asa pa rin. Pero sa likod ng lahat ng ito, may kaba pa rin sa puso ko. Paano kung mali ang desisyon namin? Paano kung masaktan lang kami sa huli? Habang naglalakad kami pabalik sa kalsada, hindi ko napigilan ang sarili kong isipin ang posibleng mangyari.
Paano kung malaman ng iba ang tungkol sa amin? Paano kung ang mga sakit na dala niya mula sa nakaraan ay maging sanhi ng aming pagkakahiwalay? Pero sa kabila ng lahat ng ito, alam kong hindi ko siya kayang bitawan. Alam kong kahit ano pa man ang mangyari, hindi ko kayang talikuran ang nararamdaman ko. Sa gabing iyon, habang naglalakad kami pauwi, alam kong may twist na naghihintay sa amin. Isang twist na maaaring maging sanhi ng pagbabago ng aming buhay. Pagdating namin sa kanto, may isang tao na nakatayo sa dilim, nakatingin sa amin. Hindi ko siya agad nakilala, ngunit ramdam ko ang tensyon sa paligid. "Anong ginagawa mo rito?" Tanong ng kaibigan ko na may halong pagkagulat at kaba. Sa sandaling iyon, alam kong isang cliffhanger ang naghihintay. Alam kong may pasabog na darating, isang pasabog na maaaring magpabago sa lahat ng aming pinanghahawakan. Sa kabila ng lahat ng ito, alam kong hindi kami nag-iisa. Alam kong sa kabila ng sakit, may pag-asa pa rin kaming dalawa. Ngunit ang tanong, handa ba kaming harapin ang twist na ito? Sa kabila ng malamlam na liwanag ng buwan, nakaupo kami ni Lila sa ilalim ng malaking puno ng akasya sa likod ng lumang paaralan. Dito sa lugar na ito, tila nasa aming sariling mundo kami, malayo sa mga mata ng ibang tao, sa mga mata ng mga humuhusga. Ang lamig ng hangin ay tila alon ng damdaming hindi ko pa lubusang mawari. Pagkalito, takot, at isang pagmamahal na wala sa lugar. "Alam mo, hindi ko na alam kung ano ang dapat nating gawin," sabi ni Lila habang hawak ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon at lungkot. Si Lila, ang matalik kong kaibigan, ang taong palaging nandiyan para sa akin mula pa noong kami ay mga bata. Ang taong hindi ko inaasahan na hahawak sa puso ko sa paraang ito. "Dapat bang itigilan na natin ito?" Tanong ko, umaasang makuha mula sa kanya ang sagot na hindi ko kayang hanapin sa sarili ko. Ngunit sa bawat segundo na lumilipas, nararamdaman kong mas nahuhulog ako sa kanya at ang ideya ng paglayo ay mas masakit kaysa sa naisip ko. "Hindi ko rin alam, Elias," sabi niya, bumuntong hininga. "Pero alam kong mali ito sa mata ng ibang tao. Pareho tayong masasaktan." Nais kong sabihin sa kanya na kaya kong harapin ang sakit basta't kasama ko siya, pero alam kong hindi ito ganoon kasimple. Ang aming pagkakaibigan ay isang bagay na itinuring kong sagrado, ngunit ito rin ang naging dahilan ng aking pag-aalinlangan. Paano kung masira ang lahat dahil sa nadarama namin para sa isa't isa? Paano kung matapos ang lahat ng ito, magkasama kaming magkaibigan na pilit na binabalik ang dati, ngunit hindi na magiging pareho ang lahat? "Lila, hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko," sabi ko, pinipilit na itago ang panginginig ng aking tinig. "Pero hindi rin kita kayang hindi mahalin sa paraang ito." Ngumiti siya ng bahagya, isang nangiti na puno ng hinanakit at pag-asa. "Mahalaga ka sa akin, Elias. Higit pa sa kaya kong ipaliwanag. Pero natatakot ako sa kung ano ang maaaring mangyari kung ipagpapatuloy natin ito." Sa mga oras na iyon, naalala ko ang mga araw na magkasama kaming tumatakbo sa mga kalye, ang mga tawanan sa ilalim ng araw, at ang mga kwentuhan sa bawat sulok ng aming lumang paaralan. Ang mga alaala ay tila nagiging mas maliwanag, mas makulay, sa kabila ng dilim na bumabalot sa amin. Bakit ba hindi natin pwedeng ipaglaban ang nararamdaman natin? Tanong ko, tila umaasang may makikita kaming solusyon sa gitna ng kaguluhan. Bakit ba palaging may hangganan ang lahat? Dahil hindi lahat ng pagmamahal ay may malayang daan, Elias. Tugon niya, puno ng lungkot ang mga mata. Minsan, may mga hadlang na hindi natin kayang lampasan kahit gaano pa natin gustuhin. Sa mga sandaling iyon, narinig ko ang tunog ng mga yapak na papalapit sa amin. Napatingin kami ni Lila sa paligid at sa likod ng mga anino ng akasya. Nakita ko si Marco, isa sa mga kaibigan namin, nakatayo sa di kalayuan. Ang mukha niya ay puno ng pagtataka at pagkagulat.
Anong ginagawa ninyo dito? Tanong ni Marco. Ang tinig niya ay malamig at puno ng pag-aalinlangan. Magkaibigan lang ba talaga kayo? Naramdaman ko ang pag-aalangan at takot na bumalot sa paligid. Ang pagdating ni Marco ay tila nagpapaalala sa amin ng realidad na hindi namin kayang takasan. Alam kong hindi namin kayang itago ito habang buhay, ngunit hindi ko rin kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko sa kanya. Marco, hindi ito tulad ng iniisip mo, sabi ni Lila, pilit na pinipigil ang pagkatakot sa kanyang tinig. Nag-uusap lang kami ni Elias dito. Ngunit alam ko, sa kabila ng kanyang sinasabi na hindi na magtutuloy ang aming lihim, ang presensya ni Marco ay isang babala na ang aming relasyon ay hindi na maitatago, na ang mga mata ng mundo ay unti-unti nang bumabalik sa amin. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong paniwalaan. Sabi ni Marco, ang pagkasuklam at pagkalito ay kitang-kita sa kanyang mukha. Pero umaasa akong hindi ninyo ako niloloko. Sa mga oras na iyon, alam ko na kahit ano pa mang gawin namin ni Lila, hindi na magiging madali ang lahat. Ang aming nararamdaman ay isang bagay na hindi namin kayang itago habang buhay, at ang presensya ni Marco ay isang paalala na ang aming pagmamahal ay may hangganan. Habang unti-unting umaalis si Marco, naiwan kaming dalawa ni Lila, tahimik at puno ng pag-aalinlangan. Ang mga tanong na bumabalot sa amin ay tila naging mas mahirap sagutin at ang aming mundo ay tila unti-unting nagiging masalimuot. Ngunit bago pa man kami makapagsalita muli, narinig namin ang isang malakas na sigaw mula sa malayo, isang sigaw na puno ng puot at galit, at alam ko na sa puntong iyon, ang aming mundo ay tuluyang babaligtad. Hindi ko akalaing darating ang sandaling ito. Nakaupo ako sa gilid ng kama, nakatitig sa kisame na tila ba may mga kasagutan doon sa mga tanong na bumabagabag sa aking isip. Sa kabila ng lahat ng nangyari, sa kabila ng anumang sakit na dinulot ng aming sitwasyon, nandito pa rin kami, ako at si Mikael. Nagsimula kaming magkaibigan, dalawang kabataan na walang ibang inisip kundi ang mga simpleng kaligayahan sa buhay. Ngunit sa loob ng mga buwan, nahulog ang loob namin sa isa't isa, sa kabila ng mga babala at pangamba. Alam mo bang hindi dapat ito nangyari? Bulong ni Mikael habang nakatingin sa bintana. Ang mga mata niya ay tila ba puno ng hinanakit at pag-aalinlangan. Nakikita ko ang lungkot sa mga mata niya, ang lungkot na ako rin ay nararamdaman. Ngunit paano nga ba namin pipigilan ang damdamin na ito? Paano nga ba namin itatanggi ang pag-ibig na unti-unting namuo sa aming mga puso? Tumabi ako sa kanya, ang init ng katawan niya ay tila ba nagbibigay ng kaunting kapanatagan sa aking damdamin. Oo, alam ko, pero hindi ko rin magawang pagsisihan, sabi ko, pilit na hinahanap ang lakas ng loob para sabihin ang mga salitang iyon. Alam kong mali ito, ngunit sa kabila ng lahat, alam kong may tama ring na idudulot ang nararamdaman namin. Matagal kaming tahimik, bawat isa ay naglalaban sa loob ng kani-kaniyang isipan. Ang mga alaala ng aming pagkakaibigan ay parang pelikulang naglalaro sa aking harapan. Ang mga tawanan, ang mga kwentuhan, ang mga sandaling tila ba walang ibang nagmamatter kundi ang presensya namin sa isa't isa. Ngunit ngayon, bawat alaala ay may kasamang kirot, ang kirot ng pagkakaalam na may hangganan ang lahat ng ito. Saan ba tayo patungo, Mikael? Tanong ko, boses ko ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung ano ang sagot, ngunit kailangan kong malaman kung may pag-asa ba para sa aming dalawa. Kung may pag-asa ba na sa kabila ng lahat ng sakit, mahanap namin ang kaligayahan. Hindi ko rin alam, Ella, sagot niya. Ang boses niya ay puno ng lungkot at pagod. Pero alam ko na ayaw kong mawala ka sa buhay ko. Napatingin ako sa kanya, ang mga mata niya ay puno ng pag-asa at takot. Ang takot na maaaring hindi namin kayang ipaglaban ang nararamdaman namin.
Ngunit paano nga ba namin isusuko ang isang bagay na nagbibigay sa amin ng saya sa kabila ng lahat? Paano nga ba namin itatapon ang lahat ng alaala at damdamin na bumuo sa kung ano kami ngayon? Ella, mahal kita, bulong ni Mikael, ang mga salita niya ay puno ng sinseridad at pag-asam. Ang mga salitang iyon ay tila ba isang musika sa aking pandinig, isang musika na nagbigay ng lakas sa aking puso. Ngunit kasabay ng saya ay ang takot na maaaring ang lahat ng ito ay magwawakas sa isang iglap. Mahal din kita, Mikael, sagot ko. Ang mga salita ko ay puno ng pag-asa at pangarap. Ngunit paano kung hindi tayo magkasama sa huli? Napatigil siya. Ang mga mata niya ay tila ba nagdadalawang isip. Alam kong pareho kaming natatakot sa posibilidad na hindi namin makakamit ang kaligayahan na hinahanap namin. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong kailangan naming subukan. Hindi pa natin alam kung ano ang mangyayari, Ella, sabi niya. Ang boses niya ay puno ng determinasyon. Pero ang alam ko ay handa akong ipaglaban ang nararamdaman ko para sa iyo. Ngumiti ako, isang ngiti na puno ng pag-asa. Alam kong hindi magiging madali ang lahat, ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi kami nag-iisa. Nandito kami, magkasama sa laban na ito. At kahit na hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, alam kong hindi kami susuko. Handa rin akong ipaglaban ito, Mikael. Sagot ko, ang boses ko ay puno ng tapang. Ano man ang mangyari, hindi kita bibitawan. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, isang malakas na katok ang pumukaw sa aming atensyon. Tumayo ako, napatingin kay Mikael na tila ba nagulat din sa nangyari. Sino kaya ang nasa likod ng pintuan? Sino kaya ang haharapin namin sa sandaling ito? Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, ang puso ko ay nag-aalab sa kaba. At doon, sa likod ng pintuan, ay ang taong hindi ko inaasahan. Si Liza, ang matalik kong kaibigan. Ang mga mata niya ay puno ng galit, ang galit na tila ba matagal nang kinikimkim. Ella, kailangan nating mag-usap, sabi ni Liza. Ang boses niya ay puno ng determinasyon. Alam kong may nangyayari sa inyo ni Mikael at hindi ko na kayang magbulag-bulagan pa. Napatigil ako. Ang mga salita niya ay tila ba isang suntok sa aking dibdib. Ano nga bang alam niya? Paano niya nalaman ang tungkol sa amin ni Mikael? Ngunit sa kabila ng takot, alam kong kailangan kong harapin ang sitwasyong ito. Kailangan kong malaman kung ano ang alam niya at kung paano namin haharapin ang bagong pagsubok na ito. At sa sandaling iyon, alam kong magsisimula na ang bagong yugto ng aming kwento. Ang yugto kung saan kailangan naming ipaglaban ang aming nararamdaman, anuman ang mangyari. Sa wakas naisip ko habang nakatayo ako sa harap ng lumang bahay ni na Miguel. Ang liwanag ng buwan ay tila nagtuturo ng daan patungo sa pintuan. Ang malamlam na sinag nito ay naglalaro sa mga anino ng mga puno. Ang hangin ng gabi ay malamig at may dalang kakaibang kabog sa aking dibdib. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin na pumunta rito, kung ang kuryosidad ba o ang hindi maipaliwanag na damdamin na unti-unting nabubuo sa kabila ng aming pagkakaibigan. Matagal ko nang kilala si Miguel. Magkaibigan kami mula pa noong mga bata kami at alam ko ang halos lahat ng aspeto ng kanyang buhay o iyon ang akala ko. Sa kabila ng kanyang kabaitan, may mga pagkakataong hindi ko mawari ang sakit na nananalaytay sa kanyang mga mata. Parang may bahid ito ng misteryo na hindi ko matukoy. Hanggang sa dumating ang araw na iyon na nagbago ng lahat. Bumuntong hininga ako, pinipilit na kalmahin ang sarili bago tuluyang kumatok sa pintuan. Ilang saglit lang ang lumipas at narinig ko ang mga yabag ni Miguel mula sa loob. Binuksan niya ang pintuan at ang kanyang nangiti ay tila nagbigay ng init sa malamig na gabi. Lia, hindi ko inaasahan na darating ka, sabi niya, bahagyang naguguluhan, ngunit may halong saya sa kanyang tinig.
Pasensya na kung abala, sagot ko, pilit na pinapawi ang kaba sa aking boses. Gusto ko lang sanang makipag-usap. Tumingin siya sa akin ng matagal, parang may iniisip. Halika, pumasok ka, sabi niya, tinuturo ang daan papasok sa kanilang sala. Umupo kami sa lumang sofa na puno ng mga alaala ng aming kabataan. Ang lugar na ito ay parang isang taguan ng mga sikreto, ng mga tawanan, ng mga tampuhan, at ng mga hindi maipaliwanag na damdamin. Nagsimula kaming mag-usap gaya ng dati, tungkol sa eskwela, sa mga pangarap, at sa mga plano namin sa hinaharap. Pero sa likod ng mga ngiti at kwento, nararamdaman ko ang tensyon sa hangin. Para bang may nakatago sa mga salita ni Miguel, isang lihim na matagal nang nakasilip sa likod ng kanyang mga mata. Lia, biglang sabi ni Miguel, tila nagdadalawang isip kung dapat bang ipagpatuloy ang kanyang sasabihin. May gusto akong sabihin sa'yo. Tumango ako, hinihintay ang mga salitang lalabas sa kanyang bibig. Ano iyon? Humugot siya ng malalim na hininga at sa sandaling iyon, alam kong may mabigat na pahayag siyang ibabahagi. Alam mo ba kung bakit minsan ay parang malayo ang tingin ko kahit na magkasama tayo? Tumango akong muli kahit na hindi ko talaga alam ang sagot. Oo, minsan napapansin ko iyon. May nangyari kasi noong mga bata pa tayo. Isang bagay na matagal kong itinago sa'yo. Patuloy niya, ang kanyang boses ay nagiging mas malalim at puno ng damdamin. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ano kaya ang tinutukoy niya? Ano ang kanyang lihim na matagal nang nakatago sa likod ng kanyang mga mata? Bago tayo magkakilala, may nangyari sa akin na hindi ko makalimutan. Isang pangyayari na nagdulot ng sakit, hindi lang pisikal kundi pati na rin sa aking kalooban. Pag-amin ni Miguel, ang kanyang boses ay nagiging mas mabigat. Parang may kung anong bumabalot sa akin, isang pakiramdam ng pagkabahala at pagkagulat. Miguel, anong nangyari? Paano kita matutulungan? Napatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Lia, hindi ko alam kung paano sasabihin ito sa'yo. Pero may kinalaman ito sa pamilya ko. Sa isang tao na hindi ko inaasahan na magdudulot ng sakit sa akin. Huminga ako ng malalim, pinipilit na unawain ang kanyang sitwasyon. Miguel, hindi mo kailangang sabihin ang lahat ngayon. Pero nandito ako para makinig at tumulong. Tumango siya, tila nagpapasalamat. Salamat, Lia. Alam ko na hindi madali ang lahat ng ito. Pero kailangan kong malaman mo dahil ikaw ang isa sa mga pinakamalapit sa akin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng aming relasyon. Hindi na ito simpleng pagkakaibigan. May mas malalim na koneksyon na unti-unting nabubuo sa pagitan namin. At sa kabila ng lahat, sa kabila ng sakit na dulot ng nakaraan ni Miguel, hindi ko maiwasang mahulog sa kanya. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, narinig namin ang tunog ng isang sasakyan sa labas. Napatingin kami sa bintana at ang mga mata ni Miguel ay nagliwanag sa pagkabigla. Lia, kailangan mong umalis, bigla niyang sabi. Ang boses ay puno ng pagkabalisa. Ano? Bakit? Tanong ko, naguguluhan sa kanyang biglaang pagbabago. May dumating na hindi dapat makakita sa iyo rito. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, ngunit sa kabila ng pagkagulat, alam kong kailangan kong sundin siya. Tumayo ako, ang puso ko'y puno ng mga tanong na walang kasagutan. Sino ang dumating? At bakit takot na takot si Miguel? Habang lumalabas ako ng bahay, nararamdaman ko ang malamig na hangin na bumabalot sa akin. Ang gabi ay puno ng misteryo at sa kabila ng aking pag-alis, alam kong hindi pa rin natatapos ang kwento namin ni Miguel. Ang sakit ng nakaraan ay patuloy na maghahatid sa amin sa landas na puno ng mga tanong, pag-asa at pag-ibig na bawal ngunit hindi maiiwasan.
Nakatayo ako sa harap ng lumang bahay ni na Clara, ang aking pinakamatalik na kaibigan. Mula sa labas, tila tahimik ang paligid, ngunit alam kong sa loob ay may kislap ng kasaysayan ang bawat sulok ng tahanang ito. Ang mga alaala ng aming kabataan ay tila bumabalik sa akin, ang mga tawanan, ang mga lihim na bulong, at ang mga patagong sulyap na hindi ko kayang ipaliwanag noon. Ngunit higit sa lahat, ang sakit na dinanas naming dalawa ay tila nakabaon sa mga pader na ito. Umaalingaw-ngaw sa bawat hakbang ko papasok. "Kamusta ka na?" tanong ni Clara habang naglalakad siya papunta sa akin. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang pagod, ngunit may kakaibang ningning na hindi ko maipaliwanag. Marahil ito ay pag-asa o isang hangarin na matagal nang natutulog sa kanyang puso. "Okay lang," sagot ko, pilit na nagtatago ng bumibigat na damdamin. "Ikaw, kamusta?" Ngumiti siya, isang nangiting puno ng pag-aalinlangan. Alam kong hindi kami nagkita ng ilang buwan, ngunit sa bawat sandali na magkakasama kami, ramdam ko ang hindi maipaliwanag na koneksyon. Sa kabila ng aming pinagdaraanan, naroroon pa rin ang pag-unawa sa isa't isa. "Alam mo, iniisip ko kung paano tayo nakarating sa puntong ito," sabi niya habang umupo sa hagdanan. Sumunod ako. Pakiramdam ko ay bumalik kami sa mga oras na magkasama kami at nag-uusap ng walang hangganan. "Naaalala mo ba noong una tayong nagkakilala?" Tanong niya, ang kanyang boses ay tila musika sa aking pandinig. Parang ang saya-saya natin noon, wala tayong iniintindi kundi ang oras na magkasama. Tumango ako, bumabalik sa akin ang mga alaala ng aming pagkabata. Ngunit sa likod ng saya, may masalimuot na katotohanan. Sa bawat pagdaan ng araw, unti-unting nahuhulog ang loob ko kay Clara, ngunit alam kong hindi ito tama. Hindi dahil sa hindi siya karapat-dapat, kundi dahil sa ang mundo ay tila hindi sang-ayon sa aming nararamdaman. "May mga bagay na hindi natin inaasahan, Clara," ang sabi ko, pilit na hinahanap ang tamang salita. "Pero palagi kang nandiyan para sa akin, kahit na masakit." "Masakit pero matamis," bulong niya. Alam kong mali, pero paano kung ang mali ay siya palang tama para sa atin? Napadilat ako sa kanyang sinabi. Ramdam ko ang katotohanan ng kanyang mga salita. Marahil sa mata ng lipunan, kami ay mali, ngunit sa aming mga puso, ang pag-ibig ay parang isang awit na hindi kayang patahimikin. Alam mo, minsan iniisip ko kung ano ang mangyayari kung hindi natin pipigilan ang nararamdaman natin. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng pangamba. Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay tila nag-aanyaya sa akin na sumugal. "Bakit hindi natin subukan? Hindi ba't mas masakit ang mga what if kaysa sa mga pagkatalo?" Napatitig ako sa kanya, ang aking puso ay tila nasa bingit ng pagtalon. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, narinig ko ang pagring ng kanyang telepono. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa at ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa isang ngiti, nagiba ito sa takot. "Siya na naman?" bulong ni Clara, tila walang lakas sa kanyang boses. "Siya sino?" tanong ko. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. "Si Mark," sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Alam kong mali ang ginawa niya sa akin, pero mahal mo pa rin siya? Tanong ko. Ang sakit ay bumalot sa dibdib ko. Alam kong sa kabila ng lahat, may bahagi ng puso ni Clara na nakalaan pa rin para kay Mark, ang lalaking minsang nagbigay sa kanya ng sakit na hindi ko kayang akuin. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Oo, pero hindi ko alam kung paano ko itutuloy." Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng aming sitwasyon. Ang pagmamahal na ito ay tila isang larong hindi namin kayang talunin. Ngunit sa likod ng lahat, may bahagi ng aking puso na naglalakas loob na sumugal para sa kanya. "Clara, hindi ko alam kung paano,
pero nandito ako para sa'yo, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng sinseridad. Ngunit bago pa man siya makasagot, narinig namin ang isang malakas na pagkatok sa pintuan. Ang aming mga mata ay nagkabanggaan, puno ng takot at pag-aalinlangan. Sa likod ng pinto, narinig ko ang boses ni Mark, puno ng puot at pagmamakaawa. Clara, alam kong nandiyan ka. Kailangan natin mag-usap. Sigaw niya, ang tunog ay tila isang bala na tumatama sa aming mga puso. Sa sandaling iyon, alam kong ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ang pagmamahal na ito ay tila isang laro ng apoy na patuloy na nagliliyab sa kabila ng lahat ng pagsubok. At sa likod ng bawat sakit, naroroon ang pag-asa. Ngunit ang tanong, hanggang kailan kami magtitiis sa larong ito ng puso? Ang mga araw ay patuloy na lumipas at sa bawat pagdaan ng oras, tila mas lalo kang nagiging bahagi ng aking mundo. Hindi ko inasahan na sa mga pagkakataong magkasama tayo, unti-unti kong nararamdaman ang pag-angat ng damdaming pilit kong pinipigil. Ngayon, habang nakaupo sa ilalim ng lilim ng matandang puno sa likod ng paaralan, iniisip ko kung paano ko haharapin ang katotohanan na unti-unti kitang minamahal. Alam mo, sabi mo habang tahimik nating pinagmamasdan ng langit, ang dami nang nangyari sa atin, pero nandito pa rin tayo, magkasama. Ang boses mo ay tila musika sa pandinig ko, isang melodiya na paulit-ulit kong gustong pakinggan. Tumango ako, pilit na itinatago ang nararamdaman. Oo, kahit na minsan parang ang hirap, nandito pa rin tayo. Naaalala ko pa ang mga oras na nasaktan kita, ang mga pagkakataong hindi kita naintindihan at binaliwala ang damdamin mo dahil sa takot na ang pagkakaibigan natin ay masira. Ang mga sigaw, ang mga luha, ang mga sugat na dulot ng mga salitang hindi natin namamalayang nakakasakit. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang pagnanasa kong mapanatili ang pagiging magkaibigan ay nananatiling matibay. Napatingin ako sa iyo. Ang mga mata mo ay naglalaman ng kwento, mga lihim na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Dumaan sa isip ko ang mga hindi natin napag-usapan, mga damdaming pilit nating itinatago sa ilalim ng maskara ng pagkakaibigan. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman kong oras na para malaman mo ang totoo. May sasabihin ako sa iyo, ang sabi ko. Pilit na nilalabanan ang kaba sa dibdib ko. Tungkol saan? Tanong mo, sabay tingin sa akin, ang mga mata mo ay puno ng kuryosidad. Huminga ako ng malalim, tinipon ng lakas ng loob na kinakailangan para sa mga susunod na salitang bibitawan ko. Sa totoo lang, matagal ko nang itinatago ito sa iyo. Alam kong hindi tama. Alam kong maaaring masira nito ang pagkakaibigan natin. Pero mahal kita. Saglit na katahimikan ang bumalot sa paligid bago mo ako nilapitan. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon mo, pero ang paglapit mo ay nagbigay sa akin ng konting kapanatagan. Mahal mo ako? Tanong mo, na tila hindi makapaniwala. Tumango ako, hindi ko na maitatago pa. Oo, mahal kita. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero sa tuwing magkasama tayo, nararamdaman kong ikaw ang gusto kong makasama. Isang nangiti ang sumilay sa labi mo, pero hindi ko mawari kung ito ba'y nangiti ng kasiyahan o ng pagkabahala. Ang mga mata mo ay tila nag-aalangan, puno ng mga tanong at pagdududa. Pero paano ang mga nangyari sa atin? Paano ang mga nasabi natin noon? Hindi ko alam, sagot ko. Pero ang alam ko, handa akong ayusin lahat. Handa akong bumawi sa lahat ng sakit na dulot ko sa iyo. Naramdaman ko ang pagdampi ng kamay mo sa kamay ko, isang simpleng kilos na puno ng kahulugan. Hindi ko rin alam kung paano ko haharapin ito, sabi mo, pero isang bagay ang sigurado, mahal din kita. Ngunit bago pa man natin masimula ng bagong yugto ng ating relasyon, isang boses ang pumukaw sa aming pansin. Ano to? Ano ang nangyayari rito? Tanong ng isang pamilyar na boses. Nagulat kami nang makita si Alex, ang isa nating kaibigan, nakatayo sa likod ng puno. Ang ekspresyon niya ay hindi ko maipaliwanag.
galit, pagtataka, pagkabigo. Hindi namin alam na mula pala sa simula, isa siya sa mga dahilan kung bakit hindi ko kayang aminin ito sa sarili ko. Siya ang palaging nagbabantay sa atin, palaging nagtatanggol sa akin kapag nasasaktan kita. Siya ang nagtatangkang ayusin ang lahat ng gusot na dulot ng mga hindi pagkakaintindihan natin. Napatingin ako sa iyo, nag-aalala kung ano ang mangyayari sa ating tatlong magkaibigan. Alam kong mayroong hindi maiiwasang mangyayari sa oras na ito. Sa kabila ng pag-amin natin sa isa't isa, isa pang pagsubok ang kailangan nating harapin. Hindi ko alam na ganito pala, sabi ni Alex, ang tinig niya ay puno ng hinanakit. Paano niyo nagawa sa akin to? Hindi ako makasagot. Kasama si Alex sa mga alaalang bumuo sa pagkakaibigan natin. Siya ang palaging nariyan para sa atin. Pero sa pagkakataong ito, naramdaman kong ito ang magiging simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanatang puno ng mga katanungan, pag-aalinlangan at posibilidad ng pagkasira. Sa kabila ng pag-aamin at pag-amin ng damdamin, alam kong hindi magiging madali ang lahat. Ang twist na ito ay ang simula ng mas masalimuot na yugto. Sa pagpasok ng bagong araw, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na mangyayari. Ang pagkakaibigan na itinayo namin ay nakasalalay sa mga desisyong gagawin namin mula ngayon. Simula nang mangyari ang insidenteng iyon sa lumang puno sa likod ng eskwelahan, hindi ko na alam kung paano pa kami makakapagsimula muli ni Ira. Ang mga araw ay tila naging pelikula sa slow motion. Bawat hakbang ko papunta sa paaralan ay may kasamang bigat na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko inaasahan na ang isang simpleng pagkakaibigan ay hahantong sa ganitong komplikadong sitwasyon. Ano na ang plano mo, Kyle? Tanong ni Jiro habang naglalakad kami papunta sa silid-aralan. Siya ang isa sa mga kaibigan kong naging saksi sa mga nangyari. Pilit niyang sinisikap na bumalik kami sa dati, ngunit alam kong hindi ganoon kadali. Magsasalita ka na ba kay Ira? Sa totoo lang, hindi ko alam ang sagot. Sa bawat pagkakataon na sinusubukan kong kausapin si Ira, parang may pader na tumatayo sa pagitan namin. Mula noong araw na iyon, ang turingan namin ay naging malamig, puno ng mga tanong na hindi masabi at mga damdaming pilit na itinatago. Naalala ko ang mga luha sa kanyang mga mata nang umalis siya, ang kirot na pilit kong nilalabanan at ang pagnanasa kong ituwid ang lahat. Subukan ko mamaya, sagot ko kay Jiro kahit alam kong walang kasiguraduhan ang sinasabi ko. Sa pagpasok ko sa silid-aralan, nakita ko siya, si Aira, nakaupo sa kanyang paboritong upuan sa likod, nagbabasa ng libro. Ang kanyang mata ay tila malalim na nakatuon sa binabasa, ngunit alam kong katulad ko, puno rin ng pag-aalala ang kanyang isipan. Ang mga nakaraang linggo ay naging saksi sa kanyang pag-iwas, ang pag-iwas na nagdulot ng hindi inaasahang agwat sa pagitan namin. Nagsimula ang klase, ngunit hindi ko maialis ang aking isipan kay Aira. Sa bawat pagkakataon na nagkakaroon kami ng eye contact, may mga alaala ng lumipas na sumisilip sa akin. Ang mga tawanan sa ilalim ng araw, ang mga mahahabang kwento sa tabi ng ilog, at ang mga pangarap na sabay naming binuo. Paano nga ba nagbago ang lahat? Pagkatapos ng klase, nagdesisyon akong harapin siya. Hindi ko na matiis ang kawalang katiyakan. Hinintay ko siya sa labas ng silid-aralan, nagbabaka sakaling makausap ko siya kahit sandali. Aira, tawag ko habang papalabas siya. Napatigil siya, ngunit hindi niya ako nilingon agad. Parang may sariling laban siyang tinutukoy sa kanyang isip. Nang humarap siya sa akin, nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata, lungkot na tila sumasalamin sa aking nararamdaman. Kyle, mahinang sagot niya, puno ng pag-aalinlangan. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ko, umaasa na may puwang pa para sa amin. Tumango siya, bagamat may bahid ng pag-aalinlangan.
Naglakad kami papunta sa lumang puno sa likod ng eskwelahan, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa ilalim ng lilim nito, nagpasya akong sabihin ang lahat ng nasa loob ko. Aira, hindi ko alam kung paano tayo napunta sa ganito. Ang alam ko lang, mahalaga ka sa akin. Higit pa sa inaakala ko. Sabi ko, pilit na hinahanap ang tamang mga salita. Ngunit bago pa siya makasagot, narinig namin ang malakas na tawanan mula sa di kalayuan. Ang mga kaibigan namin, sina Jiro at Maya, ay papalapit, dala ang mga bagong balita na tila makakapagpabago sa aming sitwasyon. Uy, narinig niyo na ba? Tanong ni Jiro, puno ng excitement. Ano yon? Sagot ni Aira, tila nagulat sa biglaang pagdating nila. May bagong estudyante si Daniel. Sabi nila anak siya ng mayor at mukhang interesado siya sa iyo, Aira. Pahayag ni Maya na ikinagulat naming pareho. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Sino itong si Daniel na tila magiging bahagi ng buhay ni Aira? At bakit may bahagi ng sarili ko na hindi mapakali sa balita? Nakita ko ang gulat sa mukha ni Aira at sa isang iglap, ang damdamin ko ay tila umikot sa di inaasahang direksyon. Pakiramdam ko ay may paparating na bagyo, hindi lang sa buhay niya kundi sa aming dalawa. Sa puntong iyon, alam kong hindi ko na lang basta maitatago ang nararamdaman ko. Ngunit bago pa kami makapag-usap ulit, nagpaalam na sina Jiro at Maya at naiwan kaming dalawa sa ilalim ng puno. Puno ng mga tanong na hindi agad masasagot. Aira, hindi ko alam kung sino itong Daniel pero nagsimula ako, ngunit pinutol niya ang aking sasabihin. Kyle, bakit ba ang hirap ng ganito? Tanong niya, puno ng lungkot. Hindi ko alam ang sagot. Ang alam ko lang, sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang damdaming pilit naming nilalabanan. Ngunit sa balitang ito, alam kong may paparating na mas malaking pagsubok at may bahagi ng puso ko na nagsasabing hindi ko siya basta-basta bibitawan. Sa kabila ng malungkot na simoy ng hangin, pinilit kong mangumiti habang tinatahak ang makipot na daan papunta sa lumang parke. Ang mga dahon ng puno ay tila sumasabay sa pag-ikot ng mundo, unti-unting nalalagas at bumabagsak sa lupa. Sa bawat hakbang ko, ang mga alaala ng nakaraan ay bumabalik, tila mga multong bumabalot sa aking isipan. Sa gitna ng lahat ng ito, naroon si Miguel, ang matalik kong kaibigan na naging higit pa sa isang kapatid. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan, may mga lihim na tila mga aninong sumusunod sa amin. Maya, kamusta ka na? Bati ni Miguel habang nakaupo sa isang lumang bangko, ang paborito naming tambayan sa parke. Ang mga mata niya ay puno ng kagalakan, ngunit may kung anong kalungkutan sa likod nito na ako lamang ang nakakakita. Eto, medyo pagod sa school, pero masaya ako na nandito tayo ngayon. Sagot ko, pilit na tinatago ang lungkot sa tono ng boses ko. Ang pagkikita namin ay laging nagiging tagpuan ng mga pangarap at pananabik, ngunit sa pagkakataong ito, may kung anong damdaming hindi ko maipaliwanag. Sa loob ng maraming taon, si Miguel ang naging sandalan ko sa lahat ng bagay. Siya ang naging takbuhan ko sa tuwing may problema at ang kasama ko sa tuwing may kasiyahan. Ngunit sa likod ng matibay na ugnayan namin, may mga sugat na hindi pa rin nagagamot. Ang mga salitang binitiwan namin sa isa't isa noong isang taon ay nag-iwan ng marka na hanggang ngayon ay nararamdaman ko pa rin. Naalala mo ba yung araw na ito noong nakaraang taon? Tanong ni Miguel, tila binabalikan ng alaala ng isang araw na puno ng emosyon. Oo, paano ko makakalimutan? Iyon ang araw na halos gumuho ang mundo ko, sagot ko, habang ang mga mata ko'y naglalakbay sa kalangitan. Noong araw na iyon, sa parehong bangko, ibinulalas ni Miguel ang damdamin niya. Ang damdaming matagal nang nakatago sa likod ng pagiging magkaibigan namin. Nagkaroon ng pagkatalo sa pagitan ng pag-ibig at pagkakaibigan, at sa dulo, ang pagkakaibigang iyon ay nasaktan. Hindi ko akalain na magiging ganito kahirap ang lahat.
na ang bawat araw ay magiging laban sa pagitan ng puso at isip, patuloy ni Miguel. Habang nakatingin sa akin, ang mga mata niya ay puno ng pag-asa at pangamba. Sa kabila ng lahat, hindi ko maitanggi na may bahagi ng puso ko ang nahulog sa kanya. Isang damdamin na hindi ko inaasahan, isang damdamin na hindi ko alam kung paano paaalpasin. Alam mo, Miguel, sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ko kayang mawala ka. Pero hindi ko rin kayang ipagpatuloy ito kung patuloy nating sinasaktan ng isa't isa. Sabi ko, pilit na hinahanap ang tamang salita sa gitna ng kaguluhan ng damdamin ko. Pero paano kung ito na ang huling pagkakataon natin na ipaglaban ang damdamin natin? Paano kung ito na ang oras para piliin natin ang isa't isa? Tanong ni Miguel. Ang tinig niya ay puno ng determinasyon. Isang determinasyon na tila nagmumula sa isang lugar na puno ng pag-asa at pangarap. Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang bigat ng desisyon na kailangan naming gawin. Ang puso ko'y tila nasa bingit ng bangin, handang tumalon ngunit natatakot sa maaaring mangyari. Ang pakiramdam ay tila isang laro ng tadhana, isang laro kung saan ang bawat galaw ay may kaakibat na panganib at pag-asa. Hindi ko alam, Miguel. Hindi ko alam kung paano tayo makakalaya sa mga tanikala ng nakaraan. Pero alam ko na hindi ko kayang mawala ka, kahit pa masaktan ako. Sagot ko, habang ang mga luha ay unti-unting nagbabadya sa mga mata ko. Sa mga sandaling iyon, tumahimik ang paligid. Tila binibigay ang espasyo para sa dalawang pusong naguguluhan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang tawag ang bumasag sa lahat. Isang tawag mula sa telepono ni Miguel. Ang numero'y hindi pamilyar, ngunit ang boses sa kabilang linya ay tila isang paalala ng lahat ng dapat ay kalimutan. Miguel, kailangan mong pumunta dito. May nangyari kay Tita Letty, sabi ng boses sa telepono, puno ng pag-aalala at pagmamadali. Sa pagkarinig nito, nag-iba ang ekspresyon ni Miguel. Ang pag-aalala ay pumalit sa kanyang tingin, ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroon pa rin ang determinasyon na kanina lang ay nararamdaman ko. Sa sandaling iyon, alam ko na nagbago na ang lahat, na ang desisyon ay hindi na namin maiiwasan. Ngunit ang masakit, hindi ko alam kung paano ito magtatapos. Habang nagmamadali kaming umalis sa parke, ang mga tanong ay lumulutang sa hangin. Mga tanong na hindi ko alam kung kailan masasagot. Sa panibagong yugto ng buhay namin, isang bagay ang malinaw. Ang lahat ay nagbago at ang pagbabago ay hindi maiiwasan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, nananatili ang pag-asa. Isang pag-asa na sa kabila ng lahat ng sakit at hirap, ang pag-ibig ay mananatiling matatag. Ngunit paano kung ang pag-asa ay hindi sapat? Paano kung ang tadhana ay may ibang plano para sa amin? Sa sandaling ito, ang mga katanungan ay nananatiling nakabitin, tulad ng pag-asa na hindi namin alam kung kailan matutupad.